Yun, good evening, sir. Hello sir. Good evening, Okay Sir po ba yung audio Aaron. ko, sir? Yes, Ok okay, sir. Recorded na to, sir. Don't worry, bibigyan ko po kayo ng access po dun sa Google Drive natin for the recordings. okey Yun. po, okey po. Okay. Yun. Share screen lang po muna ako. For start, again, sir, thank you very much po for trusting in me Yes, sir. as Thank you your din po. Facebook ads coach and mentor. Successfully, after ilang days na tayo nag-uusap, no? Medyo Oo nga, sir, na-delay na opo. tayo, sir. Yun, pero yun, I'm happy to be your FB ads coach and mentor and looking forward dito sa ating aayusin na page po ninyo. And Sir Errol, ano po kayo, no? Dealer or agent po sa Yes, sir, opo. Marketing Toyota. professional, sir. Wow, Opo. nice. Toyota Quezon Avenue. Okay. Yes, sir, opo. Good, good. So sir, discuss ko muna sir kung ano po yung mga kasama 'no nung inyong binayaran po sa akin. Aside po sa Yes, sir. mga recording sessions, you will have a lifetime chat support. Yan. Anytime po sir, pag may mga problems kayo or meron kayong mga inquiries, questions about the Facebook ads or your setup, you can chat me. So anytime 'yan kung nasa marketing pa rin kayo, automotive o ilang ibang businesses naman, you can also chat me and I will give support po. Yan. Yes, sir. And Thank you. next is Facebook Community Access. Meron po tayong FB community. So you can also join here and I'll send the link to you and i-send ko po ito and meron tayong mga ano dito, mga members na katulad mo nag-reach out din when it comes to marketing and chatbot, other concerns. Yun. Yes You po. can freely access that. And then next po is free access sa upcoming webinars ko. So meron po akong ginaganap na mga webinars. Monthly po yun. So you have a free access po doon sa mga webinars na gaganapin. It are regarding ano yan, Facebook ads din, um, bots, chatbots, pancake, botcake, ah, content creation, and marami pang iba. So, Yes, next sir. is monthly accountability. So, monthly accountability ginagawa natin dito, chine-check natin yung mga performance or kung ano yung mga nagawa natin sa ads natin, kung kamusta ba yung ads natin, nagkaroon ba ng magandang result or ano yung mga dapat pang ayusin. So, that's free din. Monthly po yun, sir. Yun. Okay. And let's discuss first. Any questions, sir? So far, wala naman po. Wala pa naman, sir. Okay, Mamaya sige. po siguro pagka andun na tayo sa Okay, ibang sige. part. Opo. Okay, so we will be having step by step muna before tayo magpo-proceed dun sa pinaka-last natin. So i-discuss ko muna kung ano yung mga i-discuss natin para meron tayong structure. Okay. Yes, sir. So number one, of course, Facebook page audit. I-audit muna natin yung page mo para mabigyan natin ng ng review kung ano pa yung mga dapat ayusin. Syempre, before running an ad, we have to check our Facebook page also because Facebook page is our portfolio. Okay. So Yes, sir. next step is the AdSpy tool. Dito po sa AdSpy tool, meron tayong ginagamit na tool para magkaroon tayo ng mga idea kung ano ba yung itsura ng mga niraran nitong mga competitors natin or kung sino pa yung mga around the market about sa automotive, itong mga agents or mga sales professional, kung ano yung mga nag-work sa kanila. Meaning, if nagraran sila ng mga ads na to, meaning nagkakaroon sila ng sales or tractions dun sa Facebook ads nila. And magkakaroon tayo ng idea kung ano mga gusto nating na creatives and stuff. Okay. Next is the ad strategy. We have two ad strategy right now. The one is the old method, which is yung matagal nang ginagawa ng iba, and the new one is the Andromeda method kasi nagkaroon tayo ng update when it comes to ads kay Meta. So i-discuss Yes, sir. natin yan further later. And then next one is the ad copy using ChatGPT, kung ano yung mga magagawa natin, ang mga strategies paggagawa ng copywriting doon sa caption ng ads natin. Next is the ads budget. So of course, if we run ads, we already committing ourselves to invest, okay, para doon sa ads natin. So didiscuss natin yan further later. And then the Facebook ad setup, ito na yung pinaka-technical na kung paano yung pagsiset up ng Facebook ads. And then, the launching, dito sa launching, yung schedule, yung things to check before launching. And then, last part is the Q&A. So, dun tayo sa Q&A, you can list your
questions later or even dito sa sa per topic natin na i-discuss. Pwede ka naman Yes, sir. mag-question later. Opo. Thank you. Sige, proceed tayo sa unang-una. Proceed tayo sa Facebook ads, Facebook page audit. Kita naman po yung screen ko, sir, no? Yes, sir. Okay. Opo. Okay. So, dito tayo sa Facebook page. Currently, we have 185 followers. And then the Yes, sir. about. Opo. And we don't have any reviews yet. Okay. But meron na po ba kayong mga dating na servan ng mga clients or this is, Actually, sir, yung page ko na to, bago to since na kakalipat ko lang dito sa dealer. Pero before po, Toyota din naman ako, kaso nga ibang dealer siya. So, gumawa ako ng bagong page. okay. Okay lang ba yun, sir, na matap yung mga dati nating na servan or na close deal na kahit maglambing lang tayo na mag-leave sila ng review, ganon? Okay, sir. Oh, Pwede naman po. Paano yun, sir? Yan, siselect lang nila yung ganito sir, reviews. punta tayo sa, papupunta lang po sila sa reviews, tapos pindutin lang nila yung yes, and then kailangan po, o yung sharing nila is naka-public. Okay po. So, pwede na po sila mag-leave ng review dito. Ayan. And then, papataas po kasi yon ng ating, mas magkakaroon tayo ng tinatawag na loyalty, customer loyalty na meron na tayong previous na pinag-servan and hindi tayo yung talagang fresh na agent, no? Yes, Since sir. Opo. kita-kita naman sir na mukhang marami na kayong na-close deal dito. Opo. Yan, okay. So yun, number one is the page review. So i-type ko na lang dito. Page audit needs review. Okay. Next sir, question lang sir, mahiyain ba kayo o hindi naman sir? Sales kasi, sir, hindi pwedeng ano eh. Yes, totoo Oo. yan. So, yun. Kaya ko po natanong, sir, kasi may idea naman about sa pagko-content creation, ganon. Or Yes, sir. kahit, Yun nga po. Yun din ang naisip ko eh. Kasi yung iba kong kasama, yes, ganyan yung strategy. yes. Kahit simpleng ano Oo. lang, sir, kahit 1 minute lang na dinidiscuss lang natin yung unit na halimbawa, si Vios, anong meron kay Vios, magkano yung Mm. approval rate ninyo, ganyan, ano ba yung mga services na pwede mong gawin. So, iikot lang doon yung contents natin. Kahit pa 1 minute, tapos every day, may post lang kayo na kahit 1 minute reels lang, pwede na yun. Pag Yes, nakumpleto mo sir. ng 30 days yun, sir, may 30 reels ka na. At the same time, yung algorithm ni Facebook page mo is kakalat na yan. Okay, para pagka Okay po. nakita, halimbawa ako, si customer or si prospect client, pag tinignan ko yung page ninyo, nakikita ka nila na nagbibigay ka ng value about doon sa mga units na binibigay ninyo. Yun, kahit pictures Yes, lang, sir. kahit videos lang, snippet lang ng mga units natin, ganun. Kasi yan, number one yan, sir. Kasi pagka na-sustain natin yung ganong paggagawa ng content, tapos dire-diretso siya, magugulat na lang kayo minsan baka hindi mo na kailangan mag-ads eh. Kasi our goal here is, syempre ayaw din naman natin mag-spend ng budget para sa ads, di Yeah. ba? Kasi Yes, ayaw sir. natin mas lumaki yung expenses natin eventually sa mga makukuha nating sales. So, that's the right way para magkaroon tayo ng organic tractions when it comes to Facebook. So, yun. Lagay ko na lang dito. Ito sir, mga ano lang to, mga recommendations ko lang. And Yes, usually sir. na ito Opo. yung mga nire-recommend ko talaga sa mga other students ko. I have a student of e-commerce, real estate, yan, car dealership na rin. I've been in industry 5 years na. So I've worked with international and local marketing agencies. So ngayon nag-aano na ako, freelance. So content Okay, sir. content ganyan. Okay. So content, one piece, one content per day. Yan. Tapos siguro sir, yung mga posting natin, yan. Gawa na rin tayo ng mga posting ka every day. Kung meron man, kahit post lang, picturean Oo, mo yun. lang yung Yun unit nga, mo. sir. Opo. Yun, Para pwede na yun. mag-engage lang sa mga ano, no? Yes, para makita lang po yung nila ng prospects or pag may mga kausap kayo na, ma'am sir, pwede niyo po ako follow sa page ko. Kung may ano, pwede niyo po i-check doon yung mga bagong units natin. Daily po nagpo-post ako doon, ganyan-ganyan. So, ayun. Yes, sir. Posting kahit isa lang din. One post per day. So, and then, yan, kung meron ka mga recent awards, pwede rin mo yan ano sir, i-post, and itong mga to, pwede mo rin siyang i-repost in the future. Yan, kahit hindi naman siguro
kung sa Quezon branch ba 'to, Quezon branch ba 'to or what. Puwede pa rin Yes naman po. siyang i-repost, ayan mga ganyan. Para lang ma-up niya yung, ano natin. So, about, kumpleto naman si about, ayan lang. Reviews, mentions, so eto may mga mentions na din, puwede ring i-re-share 'to, ganyan, and reviews. Okay, so far yun lang naman sir. Pero Yes, sir. eventually, mababi-build naman natin 'to. So, this is the page audit part. So let's jump to the other topic is the AdSpy tool. So AdSpy That's tool fine. sir, eto nga yung ginagamit natin Hmm. when it comes to looking other marketers or nagra-run ng Facebook ads para magkaroon tayo ng idea kung ano yung mga ginagamit nila, kung ano yung mga nagwo-work sa kanila na later on puwede rin nating gawin yun as our part of our Facebook ad structure. So punta lang tayo kay ads library. Type lang natin ads library and makikita niyo po dito, search the Meta ad library. Kay Facebook din siya. So send ko po sa inyo yung link para meron kayo. So si ads library sir, dito mo makikita lahat ng mga nagra-run ng ads kahit ano. So kahit ano puwede mo siyang i-type. So magagamit mo siya para magkakaroon ka ng parang pinaka-guide book or, spying tool siya na makikita mo kung ano Hmm. yung mga, nira-run. So puwede natin siyang type-an ng halimbawa Toyota, Toyota. So lalabas lahat nung mga nagra-run ng ads under Toyota. Tingnan Okey natin po. diyan. Sa buong Pilipinas. Lahat ng active, yung mga hindi na active, Hmm. ayan makikita natin diyan. Ayan. So eto, halimbawa si paring Miko Garage, eto mga ano 'to, eh, mga second hand siguro 'to. So this one is a Vios ang binebenta niya. So eto Toyota halimbawa, Gabriel Guetta Toyota Global City. Makikita mo kung kailan siya nag-start mag-run. So nag-run Yes, siya sir. last eto lang November 18, Mm. active 1 hour ago. So ayan, 'yan bale 4 yung gamit niyang ads and then makikita mo yung, Hmm. 'pag clinic mo 'to makikita mo yung gamit niyang caption which is the ad copy. So, drive home your Toyota Innova. Ano ko lang yung sounds para ano natin, o yun. Sige open na lang muna natin. So, ganito yung type niya, ganito yung type nung ganyan yung type ng creatives na ginagamit niya sa client niya, yun. Yun lang, okey, ganun lang. Yun, yun lang siya. Next, puwede tayong proceed pa sa iba. So Sir, kumbaga yung ginamit niya 'to parang video 'no? Yung yes, ano, opo. ibig sabihin dun makikita mo na video yung gamit niya. Mm. Na ano, na creative. So, isa pa lang yung nakita natin, pero nag-start talaga siya ng mag-run is November 2 until November 18. Mm. Meaning active pa siya, meaning nakakakuha siya dito ng mga clients talaga. Kasi hindi siya magra-run ng multiple ads kung wala siyang nakukuha since November 2. So, meaning Sir, ano 'to, working 'to. opo. Question ko lang, sir, itong Yes. meaning ng 4 ads na 'yan, ano 'yan, ad set gano'n o iba-iba lang, sir, gano'n po or Um Puwedeng nag-try siya ng ibang mga interest or puwedeng nag-run lang siya ng multiple campaigns just to check yung mga iba't ibang, categories na matatamaan nung ads niya. Pero later on dun sa Andromeda method, may magagawa tayo diyan. So, under one ad set is multiple ads na talaga magagawa. So, later yes, sir. i-di-discuss natin 'yan. So, ito, meaning working sa kanya 'tong creatives na 'to. So, you already have a ano, parang basis. So, parang Yes, sir. para next time puwede mo siyang gawing reference. So, check pa tayo ng iba. Toyota, 'yan. Si Aryan naman, Toyota Tugbok, Davao. Ang gamit niya naman is, single image. So, single image. Okey pa rin naman 'tong gan'tong type ng ads pero mas ano, eh, nasa era na tayo ng ano, eh, TikTok kasi. Oo, sir. Yung mga So, yung mga reels, yes, sir, ano? Oo. yes, short forms, short reels. So, mas nag-e-engage yung customers 'pag gusto nilang nakikita talaga nila na katulad nung ginawa ni Gabriel na tini-take home yung ano, yung unit kasi they already have that desire na, "Uy, ganyan."
gusto ko rin 'to, parang okey. So, pagka image lang kasi, maaaring puwede mo siyang gamitin for awareness lang na you exist. Pero if sales talaga ang gusto mo, you have to put that piece of content talaga. So, ito naman yung iba is carousel. This type is carousel, puwede rin 'to. Pero ang pinapakita niya kasi dito is yung varieties nung available units niya. And meron siyang pang-hook dito na ₱1 deal. I don't know kung paano nagwo-work 'yan. Pero this one, so nag-active siya. Check natin kung meron pa siyang ibang mga ibang details niya. This one naman, Toyota Balintawak. Eto more on static pero gumagalaw-galaw yung paligid lang nung ano niya. Hmm. Puwede din 'yan. Pero I recommend talaga, maganda 'tong ginawa ni Gabriel, gan'to. Basic lang, ano lang, napakita niya lang na happy yung customer, 'di ba? Happy yung client, Oo, sir. inaabot niya yung keys, nakangiti sila clients, 'di ba? Ayan, tapos gano'n, 'yun, ayos, okey 'to. So yun, ito yung AdSpy tool. So you can have your access. Sinend ko sa'yo yung link. This is free naman. Tapos at least you will have a variety of creatives na mache-check mo na puwede mong, magkuhaan ng idea para pagka nagawa ka ng creatives mo. Okay. Any questions so far, sir? Wala naman po Okay, good. regarding diyan sa yes, sir. Okay, very good. So check natin yung ating. So, done na tayo sa page audit, sa AdSpy tool. So, dito naman tayo sa ad strategy. I-discuss ko 'to in a very, very detailed but easy to understand. Okay. So, sa ad strategy, we have two. Number one is the old method. Old method is usually naglalaro 'to doon sa 1-3-1. Meaning, one campaign, 3 ad set. May idea naman na sir sa ad set 'no? And ano, edit and ads. Etong 1-3-1, you have a choice na sa budget control is meron tayong tinatawag na ABO and CBO. Ito yung two types of budget control. Sa ABO, yung budget mo magfo-focus siya sa each ad set. Each ad set siya magfo-focus. Sa CBO, you can do multiple ad set under one campaign, under one budget. So, one budget, multiple ad set. Meaning, ito yung perfect illustration dyan. Perfect illustration sa CBO. Meaning, meron kang isang campaign, meron kang isang ad set, meron kang isang ad set, meron kang isang ad set. Yung 1-3-1 na yung natatawag. Tapos, may one ads, may one ad, may one ad. For example, ang budget mo is ₱500, naka-on si CBO. Ang gagawin ni Facebook, itong ₱500 na 'to para sa tatlo na 'yan na ad set, okey? Ngayon mag-i-spend siya for let's say 100 ang na-spend nito, 100 ang na-spend nitong ad set na 'to, and 300 naman ang na-spend ng ad set na 'to. Meaning, ito yung nag-win na ad set, ito rin yung nag-win na creatives. Depending sa'yo yan kung parehas na creatives or iba-iba. Ngayon, meaning si Facebook dito niya binuhos lahat yung 300. Ibig sabihin nun, sa CBO, hinahayaan mo si Facebook na mag-decide kung saan niya i-spend yung budget mo based dun sa ad set. Ngayon pagka meron ka ng nakita na ito yung nag-spend ng malaki, ibig sabihin ito yung nakitaan ni Facebook na mas malaki ang tractions, mas malaki ang reach, mas malaki ang, messaging conversions. So, meaning ito yung winning ad set mo. That's the CBO when it comes to budget. When it comes to ABO naman, one campaign, halimbawa may tatlo kang ad set, yung ₱500 mo sa isa lang mag-i-spend 'yan, dun lang siya naka-focus. So, meaning 'pag nag-set ka ng 500 dapat tigpa-500 isa 'yan. Focus siya sa iisang ad set. Yun ang difference ng ABO and CBO. Unlike dito sa CBO,
Gagawa ka ng tatlong ad set, yung ad set na yan, magkakaibang interest, magkakaibang creatives yan. Ngayon, mas sulit 'to kasi i-di-distribute niya na dito sa tatlo and hahanapin niya na yung winning ad set diyan. Unlike dito is nag-spend ka ng tig-iisa. Okay? Clear ba, sir? Yes sir, opo. No more questions naman so far. Okay, let me know lang, sir, Okay. Opo. Sir, So, okay. Yes. questions lang sir, yung ito kasi yung ginagamit ko yung yung CBO, Mhm. yung opo. So, ito Kumbaga yung kung ano yung ginagamit mo. yes sir, yan. Okay. Currently, yan yung ginamit ko ngayon. Kung ano yung Okay. let's say, nagpa-perform na ad set, doon niya talaga, no, Yes, dun niya ilalagay yung binubuhos. budget. Mm. Yes. Ang maganda diyan, sir, halimbawa nakita mo na yung winning ad set mo, you can turn this off. Tapos yung ₱500 mo na yun, dito na siya mag-i-spend lahat. Okay. Para sa mga susunod na araw, 'di na kailangan nila i-spend dito. Ibig sabihin sinasabi mo kay, Facebook is dito mo na siya i-spend na tayo diyan, gano'n siya. Yes, sir. Okay. So, ang tinatawag diyan is 1-3-1. 1 campaign, 3 ad set, and 1 ads. Okay, that's the old method. Okay, discuss naman natin yung new method. New method is the Andromeda method. I spent 2 months para lang ma-perfect ito dahil I'm collaborated with a e-commerce company right now and talagang pagka nag-ad set nag-ads budget is bumabomba talaga ng 50,000 to 100,000 per day na ads budget. So, Yes, sir. ito talaga yung past few months na binago ni Facebook kaya usually nagkakaroon ng adjustment. So, without further ado, ang ads Andromeda. Andromeda, for context, is a machine learning, AI machine learning ni Meta. Okay? Si Meta kasi, napapansin na dumadami na yung nagpo-produce ng AI kahit sa ads. So, gusto ni Facebook is maging safe space ang Facebook platform. Ayaw niya magkaroon ng puro AI para magkaroon pa rin ng transparency or trust yung mga tao sa pagpili ng platform ng Facebook and lalo-lalo na sa ads. So, ang ginawa ni Facebook Meta is nilimit niya itong mga AIs na to. Dito kay Yes, sir. Andromeda, kung dito sa old is nagte-test tayo ng mga interest doon sa ad set, iba-ibang ad set yan. Dito, creatives is your new targeting. Ang scaling kay Andromeda is through creatives. Dito kasi paramihan ng ad set, right? Yes, sir. Paramihan ng ad set, paramihan ng interest para mabato ni Facebook kung kani-kanino or based dun sa interest mo. Dito kay Andromeda is creatives pa lang makikita na ni Facebook kung sino or para kanino yung creatives na to. Meaning, ganito siya. Ang nangyayari dito is 5 to 10 ad set. 1, 1, 5 to 10. Yan siya. Meaning, 1 campaign, 1 ad set, 5 creatives. 1, 2, 3, 4, 5. So, paano yung setup dito? Paano yung strategy dito? 'Di ba dito sa old method naglalagay pa tayo ng interest per ad set? Lalagay natin, Yes, sir. mahilig sa Opo. cars, mahilig sa insurance, mahilig sa ganito. Dito, Okay po. broad lang siya. Wala siyang interest, naka-advantage plus lang siya. Ang gusto kasi ni Meta dito kay Andromeda, mas pinupush niya na mas user-friendly ang pagraran mo ng ads. Hindi mo na kailangan pang stressin yung sarili mo kung matatamaan mo yung gantong interest. Dahil sa creatives pa lang, you already know or Meta Andromeda is already nasala niya na yan, alam niya na kung kanino niya ipapatama. So, paano ba ang pag-invest natin dito ng effort? So, meaning, one campaign, lagay ka ng budget, 500, pero naka-CBO pa din. Meaning, ang CBO
spending niya ngayon diyan is through creatives na. Mm. Hindi na siya through ad set level. Okay? So meaning ang gusto ni Andromeda video. Dito image. Dito more like ano lang carousel. Etong video na to, for example, ang concept mo dito is yung kanina sa ads library, yung kay Gab. Yes, sir. Dito naman, ang video concept mo naman dito is ikaw, nagdi-discuss ka, content. Mm. Tapos dito naman is video ng customer, testimonial video. Okay? So, si Facebook or si Meta, si Andromeda, maghahanap ng audience na mahilig manood sa katulad ng mga pieces ng content ni Gab. Maghahanap siya ng mga Okay. mahilig sa image. Maghahanap siya ng mahilig sa carousel. Maghahanap siya sa mahilig doon sa video na content. Maghahanap siya ng mga testimonial. Iba't ibang concept yung kailangan mong i-produce. Ganun siya nagwo-work. Tapos, iraran mo lang siya for 3 to 7 days. Halimbawa, sa first day, meron kang isa, dalawa, tatlo na mga possible clients na nakukuha. Run mo lang siya ng until 7 days na. Doon niya pa makikita kung sino yung talagang nagwo-work dito sa 5. So, ang kagandahan dito is matatap mo yung iba't ibang interest through your creatives. Okay? So, bahala na si Meta doon. Halimbawa, matatap mo yung audience na mahihilig sa testimonial type, mahihilig doon sa content type, mahihilig sa carousel type, image type, kay yung katulad ko kay Gab type. Yung kanina kay Gab, magagawa mo yon through Andromeda. Let's say 300 lang yung budget mo. Produce mo 5 na creatives. So, mas kakalat yung ads mo through your creatives, iba't ibang varieties. So, iba't ibang audience din ang matatamaan mo. Ibig sabihin, mas sulit siya. Kasi hindi ka lang nakapokus sa isa eh. Di ba? Matatap Yes, mo sir. yung iba't ibang interest or behaviors ng mga future clients mo. Yun. So, any questions, sir? Yes, sir. Yeah. Sir, so from yung old method na tinatawag Mhm. kasi yan din yung alam ko. Yung parang 131 ba yan? Yes. Or oo, yung 131. Kasi diyan sir, 'di ba? Kasi napanood ko din yung mga ano mo yun, parang tutorials mo. And yung Mhm. other diyan na mention din kasi na so ngayon di nagagamitin yung for example, yung mga parang detailed targeting. Yes. For example, ilalagay military or Yes. government official, ganun. Yes. Hindi na. Sa new Mm. method. Hmm. Yes. Yes, sir. Ganun siya. So, kung gusto mo i-tap si military or si mga retiring customers, gagawa ka ng content na sasabihin mo sa content, "Oh, isa ka bang military or retired ka ba na gusto mong kumuha ng ganito or may pass sa approval?" So, based on Mm. creatives na siya. Kumbaga specific sa kanila, sir, yung pinaka-add Yes. na yun ano? Yes, Okay. that's correct. Opo. Gano'n na siya. Ano din siya, Opo. mas Hmm, mas parang mas prioritize mo ngayon sila. Okay, okey. gano'n Sir, siya. yung anong tawag na dun, 'di ba pagka yung sabi niyo kanina, so kasi dati parang may iba-ibang type pa, 'di ba? May pang mass targeting, may narrow. So Yes, ngayon, yes. broad na talaga siya, wala na akong Yes, that's correct. is Yes, that's correct. Gano'n na siya ka-basic. Gano'n no. na talaga Pero siya ka-basic. anong tawag dun, sir? Yung sinabi niyo po kanina? Ayun, Andromeda and then yes. pagka hindi na sinet, sir, yung mga ganyan, anong tawag dun? Ayun, Ayan, Advantage Advantage Plus. Plus. Yes. Sir. So you can check that also sa YouTube kung gusto mo pa talagang mag-deep dive when it comes to Andromeda. Pero based on pre-practice talaga ng buong Mm. team ko yan and ako din, almost 1 month to 2 months. Talagang working siya and sobrang bilis maggawa ng ads. So, magagawa ka na lang full effort mo na lang siya sa pag-create mo ng creatives. Ganun siya. So, Okay. Okay, ang sir. scaling niya is mag-i-scale ka lang sa through creatives. Ganun. So, Okay, sir. Advantage Plus, lagay natin dito, new method, Advantage Plus, and Andromeda. So, ano yan? 115.
115. So 115. Na tayo sir, no? Okay na tayo dito sa ad strategy na old and new method, right? Yes, sir. So sir, pag we have 4 minutes left kasi naka ano to naka cut by Okay, sir. cut. Yeah, Oo. apo. Para And, pagka nag-end sir, send na lang ulit ako ng panibagong meeting link, no? yes, sir. So, ad copy, when it comes to ad copy, dito naman tayo. May idea po ba about ChatGPT, sir? Meron naman siguro. Yes, sir. Oo, meron. Yes. Yes. Yun. So, may problem si ChatGPT ngayon. So, unfortunately, meron tayong nag-shutdown si ChatGPT. Well, discuss ko na lang. So, sa ChatGPT, sir, meron tayong ginagamit na a way ng pag-create ng ad copy. So, ta-type ko na lang dito. Ayan, ganito ko siya i-prompt. So, prompt natin siya. ChatGPT prompt. Okay. So, kanina, nag-check tayo sa ads library para hindi tayo mahirapan sa ad copy. Punta lang tayo ulit sa ad library Toyota. Nakikita natin na working na to eh. Diba? So, ipoprompt, kukuha na tayo ngayon ng inspiration dito kay Gabriel. Yan. Kunin natin ngayon tong ano niya, etong ad copy niya. Ang gagawin ko dyan, ipoprompt ko yan kay ChatGPT. Ganito ko siya i-prompt. As rewrite this for a Facebook ad copy. Tapos, parenthesis, ipopost ko ngayon yung kinapi ko, paste ko. Yan. Yan. Tapos, use the pass or IDA method. Ano po ba yung pass method na ginagamit natin? What's the pass? Pass method copywriting. Pass method is problem, agitate, and solve. So magkakaroon yan ng structure kung paano niya i-rewrite to. Halimbawa, problem. Let's say, nahihirapan ka ba? Yan, ganito niya susulat yan. Nahihirapan ka ba pa-approve? Laging decline sa bank. Yan yung problem. This is the problem. Then the agitate. So, agitate means papalalain pa yung problema. Okay. Decline sa bank. Halimbawa, ganito rin gagawin niya. Tapos, yung agent pa is hindi magaling o lagi kang pinapabayaan. That's the agitate and then the solve. Let me help you. I'm Errol from Toyota Quezon Ave and let's drive home your new Toyota Innova. Tapos ilalagay na lang yung details mo, contact details mo. So parang ganyan yung gagawin niya. Kasi hindi natin maano, wala yung ano eh, kataon pa. Wala yung ChatGPT. Ayaw, sir. Tinry ko So, din po sa akin. opo, Ayaw. yun sir. Hmm. So bali ganyan yung pass, no? Yung method. So nagkakaroon siya ng structure. So yung problem,